Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre bago po tayo magpatuloy mga minamahal kong mga kababayan, pinasasalamatan ho natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, patuloy po nating pinasasalamatan ang ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at lagi po nag-aabang sa mga ipinalalabas ho nating videos dito ho sa ating programa. At maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po sa inyo at sana ho lagi namin kayong makakasama sa ating pakikipaglaban-laban po sa mga politikong korap na kung saan mga sinungaling, na kung saan mga mandarambong, na kung saan mga magnanakaw na hindi karapat-dapat na manungkulan dito sa ating bansa. Sana ho ay lagi po kayong kasama ng inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, pag kayo po ay nanonood ng ating programa, naway wag nyo po sanang i-skip ang ads. Nang sa gayon po ay makatulong po kayo sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, bago ang lahat, pinasasalamatan at binabati ko rin po ang lahat ng ating mga kasamahan sa Civilian Anti-Crime Group Brotherhood at maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dugdug. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin o bibigyan ho natin ng komento ito hong sinabi ng ating Pangulo na kung saan sabi nga niya sabihin na natin wala daw problema itong naging eleksyon ng barangay o ng mga barangay sa buong Pilipinas. Wala daw naging problema. So bago ang lahat, ipapakinggan muna po natin itong sinasabi po ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ngayon po ay nasaksihan natin ang isang matagumpay at mapayapang barangay election at sangguniang kabataang election. Ang report po sa akin ni Chairman George Garcia ng COMELEC, tapos na ang bilangan at naging maayos naman overall. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Ayun ho. Pero baka ho hindi alam ng ating Pangulo ang nangyayari ho Ito namang si George Garcia, chairman ng COMELEC, mukhang sinungaling. Mukhang tambuluslos. Wala daw problema. Kaya pala nagkakagulo doon sa Masbate, sa Maingaran, na kung saan may namatay ho na mga tumatakbong kagawad ng barangay, kung saan napakainit at napakarami pong pulis ang nirequest dahil ho sa kaguluhan na nangyari. Ibig sabihin may nagbuwis ng buhay. Hindi lang po yan. Sa totoo lang ho, wala pa po ang eleksyon, may namatay na po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa Leyte, yung SK member, pinasok sa bahay, patay. Sa Pangasinan din, sa Aguilar, tatakbong kapitan, katatapos lang magsalita, patay. Kumakandidato rin na kagawad, patay. Diba? Mukha hong nagsisinungaling ho itong si Garcia. Tiwalang-tiwala naman ho itong ating Pangulo. Parang nakikita ko ho kapag ang sinabi ng kanyang mga nasasakupan ay ganito ganyan at puro kasinungalingan, madadamay ho siya.
O, isa pa po, kung paano ko po nasabi na nagsisinungaling itong chairman ng COMELEC na si George Garcia. Sa datos ho ng ng PNP, 41 na kaguluhan o karahasan ang naitala nila. Mahigit 40. Pananakit, tangkang pagpatay at pamamaril. At maliban doon mga kababayan, meron po silang natala na boot buying. Mahigit 200. 200 insidente ng boot buying. Mahigit 400 ang naaresto. O biro mo. Tapos sasabihin maganda, ayos, di ba? Sasabihin ng ating Pangulo, isang matagumpay daw at isang mapayapang eleksyon. Mapayapa ba yun? May mga namatay? Parang mali ho yata ang nakarating na balita dito sa ating Pangulo. Hoy, Garcia, umayos ka. Anak ng tete, pinapahiya mo ang Pangulo natin. Bakit hindi mo dinitalye sa kanya yung totoo? Dahil gusto mong magpabango? Dahil gusto mong sabihin ng presidente sa'yo, magaling ka? Bakit hindi mo sinabing merong nangyayaring kaguluhan? May namatay na ng mga tatakbong kagawad, kapitan, etc. Anak ng teteng talaga. Siniguro mo lang sarili mo, hindi mo alam na pag ang Pangulo ang nagsalita, makikinig ang mga tao. At syempre, iba yung napakinggan namin sa nakita namin at napanood namin sa telebisyon. Di po ba mga kababayan? Paano nyo nasabi na isang matagumpay at isang mapayapang eleksyon ang nagaganap ngayon? Doon nga sa Abra, ano nangyayari? Hindi ba't daan-daang mga guru na ang nagsiatras, maging yung mga tumatakbo sa halalang ito ng pagkakagawad at kapitan, pati yung SK election? Dahil sa mga nangyayari doon na kaguluhan na kung saan meron na nga 3 insidente na nangyari na kung saan may mga napatay dahil nga sa sobrang kaya nga nilagay sa yellow o ano bang kulay na pinaglalagay nila dyan. Bakit kailangan pa ng kulay? Ba't hindi nilang sabihin na magulo? Di ba? Pinapahamak mo ang presidente sa binabalita mo sa kanya na kanya namang sinasabit, binabalita sa ating mga kababayan. Di ba? Naglolokohan ho tayo mga kababayan pagka ganun. Kaya ito si Garcia, utak makasarili. Ano mo nasabi? Na maganda? Sige nga, pumunta ka kaya doon sa Abra para malaman mo kung anong kalagayan doon. Pumunta ka sa Masbate para malaman mo. Walang iya ka? Pinapabango mo yung sarili mo? Tapos yung presidente, tiwalang-tiwala sa'yo. Kaya minsan, ang sisira din sa mga presidente, yung mga tinatalaga rin nila Kaya kailangan yung presidente, amuyin nila ng mabuti kung makasarili ba yung ina-appoint nila o hindi. Buti sana. Diba? Dapat kaya ko po sinasabi ito, baka ho kasi mamaya, ibaling ninyo yung kasinungalingan na sinasabi ni Garcia sa Pangulo. Hindi ho ang Pangulo ang may mali dito. Ito pong gunggong at si Raulong si George Garcia na nagbabalita sa Pangulo ng mali-mali. Diba? Hindi yata to nakikibalita si George Garcia sa Masbate tsaka doon sa Abra. Paano mo nasabi na isang matagumpay at isang mapay? Ang ibang barangay nga dyan dito sa ating bansa hanggang ngayon hindi pa tapos ang bilangan, tingin doon sa Quezon City. Diba? Tingnan nyo doon sa ibang hanggang ngayon may mga problema nga ibang machine Problema dahil pinupunit lang yung mga papel na pinapasok nila. Paano nyo nasabing matagumpay? Matagumpay ba yun? Na pagkatapos mo ayusin, hindi mo tinupi-tupi yung papel para maipasok mo ng maayos. Pagkatapos yung machine lang din pala yung sisira at pupunit. O tignan mo,
maging doon sa Maguindanao. 'Di ba? Maagang-maaga pa lang nagkaroon na ng tensyon yung mga supporter ng ibang kandidato nakikipag-agawan pa ng ballot box doon sa sa mga sundalo. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Matagumpay at saka mapayapa daw. Yung ba'y mapayapa, nakikipag-agawan yung mga supporter ng isang kandidato ng ballot box sa mga sundalo. Ha? Yung ba yung mapayapang eleksyon? Ano pa kaya yung magulo sa inyo? Ay nako. Ha? Biro mo ilang guro ang umatras sa pagiging Board of Election teller dahil sa tensyon na nagaganap doon. Ha? Sa Lanao. Dahil sabi nga, oras-oras daw simula nung may pumasok na boboto, mayroon na naghahagis ng mga kamatis. May namamaril na. Hindi pa bagong taon, may mga paputok na. Ang ganda, 'di ba? Matagumpay at mapayapang eleksyon ho. Sa katunayan nga po, mga minamahal ko mga kababayan, si Mayor Tago ho doon sa Lanao del Norte, nahulihan ho ng isang kalibre o na matataas na kalibre ng armas ang nakuha sa kanya na ginamit pa mismo sa pamamaril. 'Di ba? O di ang saya. 'Di ba? Napakatagumpay at napakapayapang eleksyon 'to. Di po ba? Napakapayapa. Kaya pala mayroong mga nahuhuli ngayon. Nahuli nila. Pero bago nila nahuli, nakagawa na ng krimen. Nakapatay na. Siguro ito si Garcia, hindi ito umiikot. Naghihintay lang ng report sa kanya. Siguro pati mga leader niya doon sa mga probinsya, nagpapapogi din sa kanya. Baka tanggalin din niya. Kaya kahit mayroong kaguluhan, sasabihin wala. Di ba? Sasabihin okay. Sino nagsisinungaling sa kanila? Yung mga pulis na may mandatos na biro mo, sabi ng PNP, mahigit sa 40 kaguluhan at karahasan ang nai-report sa kanila. Pananakit, tangkang pagpatay at pamamaril. Tahimik ba yun? Sa totoo lang may napansin din ho ako dito. Parang kulang ho to. Itong 41 na itinala ng PNP. Parang hindi po kapani-paniwala. Doon pa lang sa nangyayari ngayon sa Masbate, sa Abra, sa Lanao. Libo-libo pong mga tao doon na nagrarambulan at nagpapatayan. Bakit ito lang ang nilagay? Talaga naman. Para lang sabihin, na sa administrasyong ito, alam nyo, hindi ko naman sinasabi na hinahangad ni Bongbong Marcos yung ganito. Ang sinasabi ko sana magsabi ng katotohanan etong mga itinalaga niya, lalong-lalo na ito, si George Garcia. Na chairman ngayon ng COMELEC. Huwag na puro papogi sa imbes na mabigyan ng aksyon. Siguro takot si Garcia na mapalitan ni Marcos ng ibang magiging chairman, kaya kahit meron yan naman nangyayari. Sasabihin, okay dito sa barangay na to. Walang mga gago, wala kang gago, puro na mga demonyong naiwan. 'Di ba? Sana alam niyo po ako may nakikita ako ngayon ko lang to napansin sa sarili ko. Yung ibang mga itinatalaga, kahit mayroong mga kakulangan, mayroong kahinaan, sasabihin, hindi, okay lang. Para, 'di ba? Para maging malakas sila sa paningin ng presidente. Para wag lang sila mapalitan o wag lang sila maalis sa posisyon. Yan po ang napansin ko. Kayo po, ewan ko kung ano napapansin ninyo sa mga itinatalaga ng presidente.
Pero ako may nakita na po ako dito kay George Garcia. Biro mo, lahat ng teacher sa Abra halos daan-daang mga guro ang nagsiatras na dahil sa tensyon. Maging doon sa Masbate, ganun din. Ha? Maging doon sa Lawag, o sa Lanao. Paano masasabi na okay? Sige nga. Paano masasabi na okay lang? May mga namatay na nga. May mga bumulagta na nga na ngayon nakaburol hanggang ngayon. Diba? Bukas, anong araw na bukas? Baka mukhang hahabol pa yung mga tumakbo na yun ng ng pagiging kagawad at chairman sa mga pinagdiriwang ng mga patay. Ha? Sana lalong-lalo ka na, George Garcia, magsabi ka ng totoo. Kasi, biro mo, nagsalita ang Pangulo. Tiwala siya dun sa binalita mo. Pagkatapos niyang i-vlog, tapos uupo siya, pupunta siya kung saan man siya manunood ng TV. So may magugulat, ha? Ano nangyari? Sabi ni Garcia, walang gulo, okay lang, mapayapa at matagumpay. Tapos makikita ng Pangulo, diba? Nakikipag-agawan ng balota. Yung mga kababayan natin doon sa mga sundalo, doon sa Lanao. Kaya mga kababayan, minsan hindi natin maintindihan. Minsan mahirap na magtiwala Minsan mahirap na magtiwala sa mga opisyal na mayroon tayo dito sa ating bansa. Punong-puno sila ng papogi. Dahil sa kanilang pagpapapogi, punong-puno din po sila ng mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan para lamang pagtakpan at para lamang po sila ay maging maganda sa paningin ng kanilang mga bossing na nagtalaga sa kanila sa posisyon. Pero ako, kahit pa ako'y tinalaga, sasabihin ko yung totoo. Boss, etong nangyayari. Di ba? At least totoo. Siguro, iniisip din ito ni Garcia, kung sasabihin ko naman sa Pangulo na hindi magandang eleksyon na to, magulo. Masisira yung kanyang kandidato, masisira yung kanyang tapos na nga pala yung eleksyon, hindi na pala kandidatura. Masisira yung kanyang administrasyon. Pero ganun pa man, mauunawaan naman siguro ng ating mga kababayan, hindi naman ginusto ng ating Pangulo yan ano ngayon kung may nangyayari, at least totoo. Diba? Pagka ganun, estilo ni Duterte yan Diba? Estilo ni Duterte yan. Iaangat daw niya ang Pilipinas, pinalubog nga sa utang Diba? Hindi daw niya pagbabayarin ng kahit piso ang ating mga kababayan doon sa inutang niya na trilyon-trilyon sa ibang bansa. Hindi nga tayo magbabayad pero tayo po ang magdurusa. Diba? Siya ang nangutang, hindi tayo pagbabayarin, tama naman, ba tayo magbabayad doon? Hindi naman tayong umutang, siya. Kaya lang ang magdurusa tayo pag tayo sinakop na dito dahil kukunin na ng ibang bansa yung collateral ng mga, siguro itong lupa ng ating bansa. Kanya-kanya na tayong gawa ng bangka. Magpasakop na tayo. Diba? Hindi nga tayo nagbayad, ibinenta naman tayo ni Duterte. Nagmukha tayong mga hindi natin binenta. Lahat tayo magiging sleeves. Tama ba yon? Bira lang mag-English, mali pa. Mga kababayan, lalong-lalo na sa'yo, George Garcia, umayos-ayos ka, Brad. Pinapahiya mo yung amo mo. Totoo lang. Di ba? Iba yung sinabi mo kay Bongbong Marcos sa mga napapanood namin ngayon. Sinungaling ka naman Huwag ka masyadong papogi. Huwag ka masyadong... Sabihin mo yung totoo, mas magkakaroon kami ng tiwala sa iyo. Totoo lang. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, bago po tayo magtapos, tulad po ng sinasabi ko, mga kababayan, doon po sa ating mga masusugid na taga-subaybay, naway wag po kayo mag-i-skip ng ads. Sana
maisip nyo po palagi itong ating programa na sa pamamagitan ho ninyo ay makakatulong ho kayo upang tayo po ay makasurvive sa ating pakikipaglaban laban ho sa mga tiwali at mga magnanakaw na opisyal dito sa ating bansa. Maraming salamat po muli. Sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.